tayo sa kabila. Ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress. Oh. Hayaan mo na daw yan para hindi ka na ma-stress, hindi mo naman alam ang ginagawa mo. Huwag kang masyadong magpakitang gila sa tao bayan. O di ba? Si Idol TikTok, Kapampangan po ba ito? Kapampangan? O, Kapampangan si Idol TikTok. Kiko, Kapampangan ka ba? Ay, tatay mo, Kapampangan. Panoorin po natin ha, si Kiko Machine. Doon tayo sa kabila. Oh. Ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress. Anong pinipirito niya? Tilapia. Doon tayo sa kabila. O, tilapia. Walang niya ka, Kiko, pinipirito mo yung tilapia, hindi mo ginagadgad sa ilalim. Tingnan po ninyo, naggagaling-galingan o hindi marunong mamrito ng tilapia. Doon tayo sa kabila. Oo. Pupunta daw sa kabila. Ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress. O, tigil nyo na daw yan para hindi ka na ma-stress, hindi mo naman alam ang prito. Dapat niya, kudkurin mo lahat yan, ibaligtad mo lahat. O, tingnan po ninyo, magbaligtad si Kiko. Doon tayo sa kabila. O, binaligtad yung isa. Tapos yung binaligtad niya, binalikan niya. Tingnan po ninyo ha, binaligtad niya. Kinuha niya sa kabila. O, binalikan niyo doon. Tapos binalikan niya. Di ba ang dami pang hindi nabaligtad doon sa right side? O, Kiko, huwag kang magpiprito ng tilapia. Baka masubsob ka dyan. Di ba? Wala pa naman pondo yung PhilHealth. Ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress. Oh. Sabi ni Idol TikTok, ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress kasi hindi kayo marunong. Nasisira yung tilapia, Kiko. Nadudurog yung tilapia, di ba? Pag namimirito po kayo, hindi kayo marunong. Nadudurog yung tilapia. O, tingnan mo ha. Doon tayo sa kabila. O, di ba nadurog yung inano niya? O, siya pa. Ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress. O, napansin po yan ni Idol TikTok. Sabi niya, oy, Kiko, hayaan mo na yan. Ang tigas ng ulo mo, kakain na tayo. Masisira pa yung mga tilapia. Oh, sabi niya, kakain na tayo, luto na yan. Ang kulay brown na, naghihintay po yung naka-green. O, yan o. Doon tayo sa kabila. Oo, naghihintay o. Sabi niya, wala, hindi talaga marunong. Ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress. O, di ba? Ang tigas ng ulo mo, Kiko, paano ka namin ni Bobo tong senador? Sinabi na nga ni Idol TikTok, hayaan mo na yun. Nagtitigas-tigasan ka pa dyan eh. Hindi, nakakaano lang po kasi mga kareason. Si Kiko Pangilinan, para siyang pasikat. Pero magpasikat, tapos kakainin mo na naman yung yung daon ng mustasa ba yun o saging. Di ba mga kareason, yung ginagawa ni Kiko na yan, halatado ka bro. Huwag ka na magpasikat sa amin dahil hindi ka nasisikat. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga kareaksyon na mantakin po ninyo. Sina Lisa Araneta daw at lahat po ng mga kahut-hutan dila nila, mantakin nyo, kumakain daw sila, dumudugo ang ilong. Kumakain daw sila mga kareaksyon, talagang dumudugo ang ilong. At yung taong hindi nakaintindi o hindi naiintindihan na nangyayari, dahil inimbitahan lang siya, sabi daw niya, dalhin natin siya sa ospital. Maya-maya, yung isa na naman daw, dudugo ang ilong. O dalhin natin siya sa ospital. Hindi raw, ginaganyan lang daw nila, oh. Sa kamay nila, ginaganyan lang daw nila. Parang ginaganon lang nila sa kamay nila yung dugo. Tapos kumakain na daw sila, tapos tumutulo daw yung dugo sa ilong. Ngayon, itong tao na to na nagkakalat, na dumudugo ang ilong ng mga kahut-hutan dila ni Lisa Araneta, ay para yatang minarites. Para yatang ichinismis niya. Mantagin mo yan. Uso pala yung ganyan, yung makikita mong dumudugo ang ilong ng mga taong kasama mong kumakain, tapos paglabas mo sa pagkain, i-chichismis mo na sa BFF mo. Ay naku po. Napakasalimuot po yan po. Just in nosebleed daw. Sabi ni Senator Aimee, seemingly confirmed that she witnessed some people bled their nose in Peninsula Manila. O na-witness daw po ni Aimee Manga ang pagdurugo ng ilong ng mga taong nakasama niya sa peninsula. She related this experience during her visit with BP Sara in Davao. Naku po.
Naku po, talaga daw minaretest daw po niya kay BP Sara. Naku po. Ano kaya ang ibig sabihin nito mga ka-reaction? Na ni-request na chinismis o isinyer ang experience niya kay BP Sara. This 1 minute plus live video is vital. Many people have made allegation that people close to the president, Ime's brother, use illegal substance. This can be an alleged clue to a long-held theory or allegation by the president critics. Naku po. Parang yan daw po ay isang vital. Ang nangyari po kasi meron pong live. Nagla-live po. Hindi ko alam kung yung nagbibideo ay kabahagi ni BP Sara o ni Amy Marcos. Naniniwala po ako, tauhan po ito ni Amy Marcos. Kasi pagdating po ni BP Sara, nagsimula na po sila ng video. Or, ito po ay kabahagi ni BP Sara dahil nasa likuran po yung nagbibideo. Pero, ang nag-post sa video ay si Amy Marcos. Mapapanood po ninyo yan sa kanyang Facebook page. Ang video na yan, oh. Here is a draft transcript of the live video. Tried my best to transcribe. There may be errors. Amy, may ikukwento kami about Margie and Tony Boy. Oh, Tony Boy, oh. Kasi nakita niya kay S. Oh, sinong S? Dumudugo yung ilong, grabe. Sino yung S? Sabi po ni SD, ay oo, di ba in-invite kayo ni Lisa? Ate girl, tumatango, oh. I'm. Nangyari din yan, na-invite din na-invite din sa akin isang beses or twice na tapos andun kami sa peninsula. Dami-daming tao. So many people talaga. Tapos sabi ko, pointing to her nose, oy, bakit ganyan? Ay dalhin na sa hospital. Tapos ginaganyan ko siya. Tapos sabi niya, ay, wala yan. Tapos kain sila ng kain. Puro mga dugo ang ilong, Rose. Puro daw po mga dugo ang ilong. Asan yung video? Asan yung video? Nasaan yung video? Ipakita mo sa akin yung video. Gusto kong makita yung video na nagchichismis si Amy Marcos. Nasaan yung video? Ayan po yung video. Hey, why did you disappear? Rekwento kami about Margie and Tony Boy. Bakit? Kasi nakita niya yung cake sa dugo-dugo. Ay, oo! Grabe! In-invite kayo sa akin. Nangyari yan sa akin, di lang na. Tapos nandun kami sa peninsula, dami-daming tao. I met so many people talaga. Tapos, ay, ganyan mo na sa hospital, ginagayan ko siya. Tapos sabi, ay, wala yan, ganyan. Tapos kain siya ng kain, puro mga dugo. Gross! Ay, dito na kayo pakinggan. Oh, yes. Ano ka rin na yun, ba't ka naging girl? Ngayon. Sorry. Ito for protection daw. Ito for... Excuse mo na kung Para daw ako iwan mo muna kami. Okay lang. Alam po ninyo sino nag-share ng video? Si Amy Marcos. Siya po ang nag-share ng video, pero ang nagbibideo pala, ang nagla-live ay ayan. Ang nagla-live po ay si BP Sara. Ayan, kasama ni BP Sara. So, imbis na po i-delete nila yung video, mga ka-reaction, ang nangyari po, ipinost pa po ito ni Amy Marcos. Ang chinismis po ni Amy Marcos, nagdurugo daw ang ilong. Lahat daw po sila dumudugo ang ilong. So, ibig sabihin, mga ka-reaction, sa ginagawang katarantaduhan ng mga adik,
ay wala pong kinalaman si Amy Marcos. Ito pa po ang pinakamalupit dyan. Ito yung pinakamalupit ha. Kasi marami po kasi sa ating mga ka-reaction dyan na nagtataka bakit sinusuportahan ko po si BP Sara all the way. Sinabi ko susuportahan ko si BP Sara all the way. Lilinawin ko po ha, pag-aralan po ninyo sinasabi ko, susuportahan ko si BP Sara. Wala akong sinabing susuportahan ng ibang tao. Ngayon, kung ang desisyon ni BP Sara ay masusuportahan ko yung mga kandidatong ayaw ko, tatayuan ko po ang pagsuporta kay BP Sara. Tapos, sasabihin ng iba, bakit mo siya sinusuportahan sa mga bagay na ayaw mo? Kasi ayaw ko siyang ipahiya. Kasi leader ko siya. Kasi naniniwala ako sa kanya na hindi na siya magkakamali sa pangalawang pagkakataon. Kasi alam ko nakakulong na yung tatay niya. Kasi alam ko nai-impeach siya. Kasi alam ko bakit ko siya babanatan, bakit ko siya titirahin, at bakit ko siya i-embarrass sa publiko sa kanyang desisyon na para bagang mas marami pa kong alam kaysa sa kanya. Kaya nga sinasabi ko dito nire-respeto ko yung mga vloggers na hindi sumusuporta sa kanya. Na sinasabi nilang DDS sila. Nire-respeto ko yung mga supporter ng Pangulong Duterte, PRRD, na hindi susuporta kay BP Sara. Siguro kailangan po nating respetuhin si BP Sara sa kanyang desisyon. Dahil hindi naman niya kayo pinipilit na suportahan ang kanyang desisyon. Tama po ba yun? Hindi niya kayo pinipilit na suportahan ang kanyang desisyon. Pero sa panahong ito, ang leader natin ay si BP Sara. Sinusuportahan nga niya yung PDP laban, di ba? Tama? Sinusuportahan niya yung PDP laban. Ang tanong, PDP ba siya? Hindi. Pero sinusuportahan niya yung PDP laban. Ang partido ng kanyang ama. Naku po. Di ba? Ngayon, kung kayo ay susuporta kay BP Sara at nagche-cherry pick lang kayo at yung ayaw ninyo talagang bobombayin nyo siya, pasensyaan tayo. Tatayuan ko si BP Sara. Kung kinakailangan bobombahin ko kayo, bobombahin ko kayo. Ngayon, kung magagalit kayo sa akin, binobomba ko kayo, ba't binobomba nyo si BP Sara? Yun lang ang sagot ko sa inyo. Di ba? Kinakampanya ko si BP Sara Malayo pa yung 2028. Sinasabi ko, all the way ako dyan. All the way ako dyan. Hindi pwede. Ngayon nga wala na. Alam po ninyo, yung PDP laban, yung 10 senatoriables, meron pong chance na mananalo lahat yan. 100% po merong chance na mananalo lahat yan. Bakit? Kasi magba-block voting tayo Magba-block voting tayo. Ngayon, sasabi, paano kung manalo si Camille at saka si Amy? Di mas maganda manalo si Camille at saka si Amy Marcos at saka yung 10 PDP laban. Di maganda, tingnan nyo naman ang closeness ni Amy Marcos at saka ni BP Sara. Alangan naman magtatrayduran yung dalawang yan, magkaibigan yan. Bakit ako naniniwalang hindi tatraydurin ni Amy Marcos si BP Sara? Sige, magagalit kayo sa sasabihin ko, pero panoorin niyo itong video na to bago kayo magalit sa akin. Kasi pag nagagalit kayo sa akin na sinusuportan ko si BP Sara, actually hindi kayo nagagalit sa akin Nagagalit kayo kay BP Sara Bakit ako? Wala ba akong inahing? Gusto ko ba yung desisyon niya yun kay Mangay? Ayoko yun. Gusto ko bang iboto si Mangga? Ayoko siyang iboto. Pero bakit iboboto ko siya? Para sa ating Vice Presidente na ngayon ay talagang nasa kalagitnaan ng dilubyo. Nasa kalagitnaan napakalaking pagsubok. Di ba? Nakakulong ang tatay niya dun sa dahi. Mai-impeach siya. Kapag na-impeach siya, God bless the Philippines tayong lahat. Ngayon, kung nagmamatigas kayo, di nasa sa inyo yan. Desisyon po ninyo yun, hindi po namin kayo pakikialaman. Pero, sabi ko nga, sama-sama nating itaguyod yung 10 senatoriables. Sama-sama nating itaguyod yung 10. Di ba? Ngayon, sabi ni BP Sara, si Camille tsaka si Amy, sama ninyo. Ayaw ninyo? Ano magagawa natin dun?
mag-aaway-away tayo. Di ba? Hindi tayo pwede mag-aaway-away. Di ba? Supporter tayo ni VP Sara eh. Supporter tayo ng mga Duterte. Ngayon, kung ayaw ninyo si Mangga, it's not a big deal. Wag nyo siyang iboto. Ngayon, wag nyo siyang iboto, di ba? Ngayon, kapag na-impeach si VP Sara, dahil wala si Amy Marcos doon, dahil kulang, mantakin po ninyo, imaginein po ninyo, kasalukuyan po ng impeachment. Ang nakikipagburdagulan po doon si Amy Marcos. Ang nakikipaglaban po doon si Amy Marcos para sa kay VP Sara Duterte. Imaginein po ninyo yan, mga ka-reaction. Imaginein ninyo yan. Katulad po ng ginawa ni VP Sara. Katulad po ng ginawa ni VP Sara. Katulad po ng ginawa ni Amy Marcos nung ibuyang-yang po niya ang nangyaring kidnapping. Imaginein po ninyo merong Amy Marcos doon sa Senado na nakikipagburdagulan para kay VP Sara sa darating na impeachment proceeding. Yun lang po. Yun lamang ang aking punto de vista. Walang pilitan. Ayaw niyong iboto si Amy. Good. I respect you. Ayaw niyong iboto gusto niyong iboto si Amy. Good. I will respect you. Pero wag po ninyong babanatan si VP Sara. Hindi po yan maganda sa ating sa ating grupo bilang mga taga-suporta ni VP Sara. Si Sal Panelo nga, nung po sabi ni Sal Panelo, mabait kasi si VP Sara. Oh. Binanatan ba niya si VP Sara? Hindi. Ang sabi niya kaagad, mabait kasi siya. Oh. Hindi naman niya sinabing, nagpapabudol na naman kayo. Hindi pa ba kayo nadala? Oh. Ang sabi po ni VP Sara, ang sabi po ni Sal Panelo, mabait kasi yung mag-ama. Oh. Si VP Sara at si Pangulo Duterte. Sinabi naman ni VP Sara, di ba? Hindi porket in-endorse niya, iboboto nyo na siya. Pag-aralan ninyo, i-analyze ninyo ang kanyang galawan sa mga Duterte. O i-analyze po ninyo si Amy Marcos. Kung siniraan na ba niya si Pangulong Duterte PRRD, kung siniraan na ba niya si VP Sara, kung tinira na ba niya si VP Sara, kung tinira na ba niya si PRRD. O pag-aralan ninyo. Kasi alam ko, hindi yan close kay Tambaluslos. Kasi alam ko, hindi rin yan close kay Palaka. O ngayon, panoorin po ninyo itong video na to ha. Uulitin ko, hindi ko po kayo pinupwersa o kinakausap na iboto si Amy Marcos. Desisyon po ninyo yan. Pero, ako, sinabi ko, kung kasama ko si VP Sara na magkakamali, sasamahan ko siya. Kung kasama ko si VP Sara na madadapa, sasamahan ko siya. At kung kasama ko si VP Sara sa tagumpay ng bayan, ay naku po, napakasarap pong sabihin sa sarili ko na nakasama ko si VP Sara sa laban na ito. Panoorin po natin ito, mga ka-reaction ha. Weird ako talaga sa black, pero pinagpilitan ni Inday Sara yan. Sabi ni VP, yan ang idea niya. Sabi ko, bakit black? Naku, hindi ako nagba-black kahit kailan. I'm a red girl. I don't understand what black is. I barely wear black. Sabi niya, itim ang kulay ng ating bansa ngayon. Lahat malungkot, naghihirap, nagluluksa. Bakit tayo magpupulit na decolor tayo ngayon? Ayun. Gusto niya, luksa talaga. Sabi ko, weird naman. Sino boboto sa atin yan? Kung political ito, nakakalungkot. Hindi ko I'm not able to express my thanks and the great honor she's endowed upon me for endorsing me. The truth be told, I think both of us forgot about the election almost entirely. And following the extraordinary rendition of President Duterte to The Hague, I think, like many of our countrymen. Ano po sinabi niya? Yun daw extraordinary rendition. Si Amy Marcos man ina-admit po niya na isang kidnapping ang nangyari. Mantakin po ninyo yan. Sige, tira. Diretso po natin itong video. We were quite traumatized. In my case, it felt like a repeat of a nightmare.
that occurred, and I saw only my father being taken to Hawaii. Kaya medyo masama ang loob ko noon at hindi ko na naisip yung kampanya. Pero ang sabi ni Senator Robin, pati ni Vice President, ang sabi nila, ang utos daw ni former President Duterte, umuwi na kayo at mangampanya. Kaya biglang nangampanya at biglaan lang naman yung ad na yun. Naalala namin kasi ako nakatutok sa hearing, nakatutok sa budget, nakatutok sa kung saan-saan. Abay, sabi nga, hey, mangampanya na tayo at biglaan kami nag-taping ng the following day. Strangely, at least to me, the Vice President said that it has to be black. Sabi ko, what kind of political ad is in black? What are we going to do? Why black? Because black is the color of the country today. And I suppose she's right. And as a result, we shot the entire thing dressed in black, which I thought was rather grim, but at the same time, it's entirely appropriate. So that's what happened. Itim. Ipaglaban ng tama, itama ang mali. So, itong pag-endorso ni VP Sara sa inyo, paano ito mapapalakas ang chance na manalo kayo sa darating na eleksyon? Well, alam naman natin talagang pinakikinggan ng ating Vice President, lalo't andito tayo sa Cebu, sa Mindanao. Malaking bagay talaga ito, malaking tulong. Pero hindi naman yun ang inisip ko. Talagang So yan po ay sampal sa mga alyansa, mga kareaksyon. Dahil mga alyansa po ay nahihirapan na pong pumasok ng Bisaya at saka Mindanao. Namimili na lang po ng lugar. At ito pong si Aimee Marcos, umiikot po siya ng Visayas, Mindanao, kasama si VP Sara na nangangampanya. Di po ba malaking sampal sa alyansa yan? Oh, ngayon, mga ka-reaction, masisisi ba natin si VP Sara na ang nakikita niya mga paraan o nakikita niya mga solusyon para mapahiya si Tambaluslos, para mapahiya ang 19th Congress na gustong mag-impeach kay VP Sara, ay isang magiging susi po si Aimee Marcos. Mantakin niya nasa kalagitnaan po ng hearing, ng impeachment hearing. Nandyan si Aimee Marcos. Nakikipagburdago lang siya para i-depensa si VP Sara. Di ba? Hindi naman yung babanatan ng mga kasi kapatid yan ng presidente. Alang naman pe-personally niya ni Tambaluslos. Gusto mong tumimbong si Tambaluslos. O ngayon mga kareaksyon, kaya sinasabi ko dito, ako, all the way ako kay VP Sara. Susuportahan ko siya sa bawat takbang niya. Susuportahan ko siya sa bawat desisyon niya. Kung ayaw ko man yung isa niyang desisyon, mananahimik na lang ako. Dahil ayaw ko pong ma-demoralize, ma-embarrass, at ma-discredit ang ating VP Sara. Diba? Hindi ako magaling na vlogger. Ayaw kong maggaling-galingan. Hindi ako naggagaling-galingan. At hindi ako political analyst. Hindi ako katulad po ng ibang vloggers, ng mga DDS vloggers. Ay talagang mga big time na yan, mga sikat na yan. Mga marami ng followers yan. Kung anong sabihin ng mga vloggers na yan, almost pakikinggan sila ng mga viewers nila. Ako, nagsisimula pa lang ako Anong pagyayabang ko? Nagsimula ako September 2024. Anong pagyayabang ko? Hindi ko pa sila ka-level, wala pa ako, malayo pa ako. Diba? Nagpapasalamat ako sa ating mga ka-reaction dyan at patuloy na nagtitiwala sa ating mga opinion, mga reaction. Nagtitiwala sila at napapaliwanagan natin sila na maigi. Pero wala dapat ni isang DDS vloggers o claiming na sila ay supporter ng Pangulong Duterte ni VP Sara, pero pag narinig mo sila sa kanilang mga sinasabi sa entablado, iba ang gusto nila maging presidente. Hindi si VP Sara ang gusto nila maging presidente. Yung iba nga dyan, sabi nila gusto nila maging presidente si Kibuloy. Ay wala po akong pinapatamaan, narinig ko lang dun sa isang rally. O di ba, gusto nila maging presidente si Kibuloy. Ano yun? Di ba? Mag-iisip ako dun. Ano ba yan? Bakit gusto niyo maging presidente si Kibuloy? Akala ko ba si VP Sara? Di ba? Narinig ko lang na sinabi nila yun Di ba? Hindi ko alam kung nagjo-joke lang. O di ba? Siguro nagjo-joke lang sila kahit nga si Panelo Gusto niya maging presidente si Robin Padilla, di ba? O. Baka nagjo-joke lang sila. Pero kung hindi sila nagjo-joke, ay hindi ako matatakot magsalita.
Kasi gusto ko talaga maging presidente si VP Sara. Di po ba mga ka-reaction? Hindi po kami nag-aaway-away. PDP laban yung 10. Kinakampanya po natin yan. Di ba? O yung saka yung mga sinusuportan ko si VP Sara, yung dalawa, si Camille tsaka si Marcos. Masama ba yung ginagawa ko? Sumusuporta ako kay VP Sara? Tapos yung iba dyan, sinasabi mismo sa entablado, gusto nila maging presidente, iba. Di ba? Narinig ko yun eh. Kaya nagtataka ako eh. Kaya hindi na ako nagtataka ngayon. Bakit binabanatan nila si VP Sara? Di ba? Hindi, wala. Sabi ko nga, hindi po ako sikat na vlogger. Malayo pa ako sa kanila. Sila talaga sikat na sila. Sikat na. Wala ako sa kanila. As in, masasabi kong baguhan ako. Mga kuya ko na yung mga yon. O tatay sa pagbablog. Di ba? Ano na sila eh. Dekada na sila nagbablog eh. Ako nagsimula pa lang September 2024. Bilangin po ninyo October, November, December, January, February, March. 6 na buwan pa lang po ako magpipitong buwan. Oh. Pero nagpapasalamat po ako sa lahat po ng ating mga ka-reaction dyan. Umabot po tayo ng kulang-kulang 500,000 na. Oh. Sa loob po ng 7 buwan, 500,000. Alam po ninyo kung anong pangarap ko. Kaya lang, hindi pa po ako nawawalan ng pag-asa. Noong November last year, nakikiusap ako na mag-subscribe na kayo sa akin para maabot natin kaagad yung gold play button. Kasi sa loob lamang po ng 1 buwan, naabot po natin maigit yung silver play button. Ngayon nakikiusap po ako sa inyo na bago ako pupunta ng Davao, gusto ko, dala-dala ko, 2 play button, 1 silver, 1 gold at iaabot ko sa ating Pangulong Duterte at kay VP Sara ng personal. Kaya lang, ayan, 500,000 subscriber na po tayo. Nagsimula pa lang po tayo ng September, October, November, December, January, February, March. 6 months pa lang po tayo. Hindi po ba ako masaya doon sa inyong mga ka-reaction? Masayang-masaya po ako dahil nagtitiwala po kayo sa ating mga opinion at reaction. Pero dito sa ating channel na to, wag po kayong magkakamali dito, 100% Sara Duterte po ito. Wag po kayong maghahanap-hanap dito nung kung ano-ano. Bakit si ganyan hindi mo siya pinapangampanya? Bakit si ganon hindi mo siya pinapangampanya? Pinakampanya ko na nga eh, PDP laban. Yung PDP laban yung 10. Di ba? Ayan yung video. Panoorin niyo yung video na yan. Yun. Nakikita ninyo? Ayan. Di ba nagpiprint pa yung misis ko? Ayan, nakikita ninyo? Nagpiprint pa yung misis ko, ha? Ayan. Namimigay siya ng mga flyers. Napakahirap po niyan. I-print niya tapos ilalaminate pa niya. Di ba gastos po niya yan? Hindi po kami humingi ng pondo sa mga politician na yan para ipangampanya namin. Di ba? Wala po akong tinatanggap na pera kahit kaninong politician. Wala pa nga ako nakausap sa mga senatoriables na yan eh. Wala pa nga ako nakita sa mga senatoriables na yan eh. Di ba? Wala pa. Kaya ngayon mga ka-reaction, meron na ba? Wala pa akong nakitang personal. Sa kanila, wala pa po. 0. Si Panelo, na-meet ko si Panelo. Si Robin Padilla, na-meet ko na. Pero sa mga tumatakbong yan, wala pa. Anyway, mga ka-reaction, desisyon po ninyo yan. Ako, sinasabi ko lang yung aking standing. Sara Duterte po ito, mga ka-reaction. Sara Duterte po ang channel na ito. Diba? Sara Duterte po. Sinusuportan ko yung Maisog, pero hindi po ako parte ng Maisog. Sinusuportan ko yung kung ano man yung mga DDS na mga supporter na yan, sinusuportan ko po yung mga yan. Pero, sa channel pong ito, mga ka-reaction, 100% Sara Duterte po itong channel na to, period. Na kayong magtanong-tanong kung ano-ano. Sara Duterte, all the way, 100% Sara Duterte, period. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magtataka kung ganito ang ginagawa ni siyempre, anong tawag dyan? Anong tawag? Meron po tayong tinatawag na Kiko time. Siyempre, Kiko time muna tayo mga ka-reaction. Panoorin po natin si Kiko Pangilinan. Hindi yan, ito. Asan ba yun? Ito ba yun? Hindi yan. Kiko, nasan ka? Ba nagtatago ka na naman? Nasan si Kiko? Ito si Kiko. Ayan panoorin niyo. Doon tayo sa kabila. Ano kayang ginagawa ni Kiko? Yan, para hindi kayo gano'ng ma-stress. Sabi po ni Idol TikTok, tama na po yan para hindi na kayo gano'ng ma-stress.
Sabi ni Idol TikTok, itigil mo na yan, oy, Kiko! Ito mga karyasyon, ano mga ginagawa ni Kiko? Ano kaya ginagawa ni Kiko Masin? Oh, ayan oh. Kunyari nagluluto si Kiko Masin. Oh, ano sabi ni Idol TikTok? Oh. Doon tayo sa kabila. Ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress. Oh. Ayaan mo na daw yan para hindi ka na ma-stress, hindi mo naman alam ang ginagawa mo. Huwag kang masyadong magpakitang gila sa tao bayan. O di ba? Si Idol TikTok, Kapampangan po ba ito? Kapampangan? O, Kapampangan si Idol TikTok. Kiko, Kapampangan ka ba? Ay, tatay mo, Kapampangan. Panoorin po natin si Kiko Masin. Doon tayo sa kabila. O. Ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress. Anong pinipirito niya? Tilapia. Doon tayo sa kabila. O, tilapia. Walang niya ka, Kiko, pinipirito mo yung tilapia, hindi mo ginagadgad sa ilalim. Tingnan po ninyo, naggagaling-galingan o hindi marunong mamrito ng tilapia. Doon tayo sa kabila. O, pupunta daw sa kabila. Ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress. O, intigil nyo na daw yan para hindi ka na ma-stress, hindi mo naman alam ang prito. Dapat niya, kudkurin mo lahat yan, ibaligtad mo lahat. O, tingnan po ninyo, magbaligtad si Kiko. Doon tayo sa kabila. O, binaligtad yung isa. Tapos yung binaligtad niya, binalikan niya. Tingnan po ninyo binaligtad niya. Kinuha niya sa kabila. O, binalikan niyo doon. Tapos binalikan niya. Di ba ang dami pang hindi nabaligtad doon sa right side? O, Kiko, huwag kang magpiprito ng tilapia. Baka masubsob ka dyan. Di ba? Wala pa naman pondo yung PhilHealth. Ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress. Oh. Sabi ni Idol TikTok, ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress kasi hindi kayo marunong. Nasisira yung tilapia, Kiko. Nadudurog yung tilapia, di ba pag namimirito po kayo, hindi kayo marunong. Nadudurog yung tilapia. O, tingnan mo Doon tayo sa kabila. Oh, di ba nadurog yung inano niya? O, siya pa. Ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress. O, napansin po yan ni Idol TikTok. Sabi niya, oy, Kiko, ayaan mo na yan. Ang tigas ng ulo mo, kakain na tayo. Masisira pa yung mga tilapia. Oh, sabi niya, kakain na tayo, luto na yan. Ang kulay brown na, naghihintay po yung naka-green. O, yan o. Doon tayo sa kabila. Oo, naghihintay o. Sabi niya, wala, hindi talaga marunong. Ayaan nyo na po yan para hindi kayo gaano ma-stress. O, di ba? Ang tigas ng ulo mo, Kiko, paano ka namin ni Bobo tong senador? Sinabi na nga ni Idol TikTok, ayaan mo na yun. Nagtitigas-tigasan ka pa dyan eh. Hindi, nakakaano lang po kasi mga karyasyon. Si Kiko Pangilinan, para siyang pasikat. Pero magpasikat, tapos kakainin mo na naman yung yung daon ng mustasa ba yun o saging. Di ba mga karyasyon, yung ginagawa ni Kiko na yan, halatado ka bro. Huwag ka na magpasikat sa amin dahil hindi ka nasisikat. Mga karyasyon, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa atin napakaganda reaction video na ito. VP Sara Duterte po tayo all the way. Ang babalat kay VP Sara, babanatan natin. Hindi natin palalampasin yan. Tapos hindi naman pala nila binoto si VP Sara. Hindi naman nila iboboto si VP Sara. Tapos iba yung gusto nila maging presidente. Babanatan natin ang mga yan. Di ba tayo dito, all the way, 100% VP Sara tayo dito. Di ba? Syukran, God bless you all. Duterte! 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 Duterte!